Magandang araw, Bayang Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Tayo po ay makikipamyesta dito po sa mga usapin hinggil dito sa napapanahon. At talaga namang ito'y pinagkakaguluhan eh. Hindi po ba? Alam po naman ninyo yan. Yung pong kaso nito pong si Apollo Kibuloy. Pagka tinawag kong pastor, baka ika naman ninyo di ba? Apollo Kibuloy na lang muna. At ito po ay may kinalaman sa mga kaso na inihaharap sa kanya o hinaharap niya ngayon sa husgado. Katulad po ng qualified human trafficking, sexual abuse, at coerced marriages. Yun po ay kanyang naging kaso rin sa Amerika. Yun pong pagbabiyahe ng mga tao doon, dinadala niya roon sa Amerika pagkatapos ipinapakasal para doon daw tumagal ang pagtigil. Yan, kumbaga sa kanya migrante, migranting kasal. O, di ba? Kaya, napakatalinghaga po pero ang pinakamalupit dito sa nangyayari, yung pong siya inaakusahan na siya po ay nang-aabuso ng mga kabataan mula 12 anyos pataas. Pero hindi doon sa sukdulan na ibig sabihin, kasama pa rin doon sa pangkabataan. Bakit kanyo? Yan. Baka kayo'y nagtatanong, baka kayo'y nahihiwagaan. Alam nyo po itong si Santa Maria, yung pong nanay po ni Jesus Christ. Yan po ayon sa Bible scholars ng kanya pong dalhin sa sinapupunan ang Panginoong Hesukristo, siya po ay nasa sa pagitan ng 12 hanggang 16 na taong gulang. At para maging konkreto yan, inilagay nila do sa 14 to 15 years old. Dahil yung 12, baka nga naman hindi pa panahon para magbuntis, hindi ho ba? Yan. Kaya yun po sinusunod niya siguro doon sa nangyari kay Saint Mary. At si Saint Mary po, yan po ay hinarap ng anghel, messenger po ng Diyos. At sinabing ikaw, Ika, ay magdadalang tao at ang iyong ipapanganak ay anak ng Diyos. Yan, anak ng Diyos Ama doon sa langit. At yun po ay talagang naitala. Kahit po dun sa lumang tipan o yung Old Testament, sinasabi na ipapanganak nga raw po yung Mesiyas dun sa angkan ni David. Yan. At kikilalaning prinsipe ng kapayapaan at haring walang hangganan. Kaya nga po, yung si Hesukristo, nung siya po ay nagpapahayag na ng katotohanan, marami rin po ang nagalit ng mga Hudyo. Marami nagagalit ng mga Hudyo sapagkat baka raw po ito nagmamaang-maangan lang. Biruin nyo nga naman si Jesus Christ, ipinanganak po doon sa Bethlehem, lumaki sa Nazaret. Hindi po doon sa sentro ng Israel, kung saan nandoon po ang mga makapangyarihang mga kaparian. Yung pong mga saserdote ng Hudyo. Kaya siya po ay talagang kinontra. Bueno, mga kababayan natin, ito ibagsak na natin doon sa katotohanan. Hindi ba? Ito pong si Apollo Kibuloy, noong pong kanyang KJ o si Kojak, yan, KJOC, di ba? KOJC ba? Tama, KOJC, Kojak. Yan. Okay. Ito po minsan na nagsalita. Televised po ito Hindi po ito haka-haka o iniimbento natin. Nagsalita po itong si Apollo Kibuloy na hindi ba ninyo alam na si Satanas ikay tinalo ko na rito sa lupa? Yun. Abay, nangalisag po ang balahibo ko Abay, mantakin mo Itong taong nagsasalitang ito sinasabing
tinalo niya si Satanas. Ay, kung sa pangunawa po ng isang baka yung mababaw umunawa, mas masama pa siya kay Satanas. Ganon, di ba? Pagka dito sa lupa sinabing, tinalo ko na yan eh. O, paligsahan, palakasan ng katawan. O, di ba? Champion ka ako sa ganito, tinalo ko na sa boxing yan. Si Satanas ay tinalo niya. Si Satanas ay kilala po sa kalupaan na ito po ay makasalanan at nagdadala ng tukso sa mundo. Tinalo niya raw eh. Kaya baka naman hindi nag-iisip to bago magsalita, di ba? Sinasabi pa niyang, hindi kayo aakit sa langit, kundi sa pamamagitan ko. Yan po ay sabi niya. Ang pinakamabigat ito. Nagsabi pa siya na, hindi niyo ba alam na ang Ama sa langit ay hiniram ang aking pangalan? Ang pangalan ko ang pangalan ng Ama sa langit. Aba, ibiruin mo, Pagka tayo po'y nagbasa ng lumang-lumang tipan, yung pinakadulo, salitang Hebrew po yun eh. Hebrew. At doon ang Diyos ay may pangalan, tinatawag nila, na si Yahweh. Si Yahweh. Pagkatapos isinalin po ito sa salitang Grego. Di ba? Meron tinatawag silang Ama. Father. Hanggang sa maging English yan. At yung mga naniniwala naman po doon sa katuruan ni Abraham, ay yung pong mga Muslim ngayon. Ang tawag sa Diyos ay Allah. Doon sa lumikha. Di ba? Ito, biruin mo, papalitan niya ng pangalan yung Ama sa Langit. Ang pangalan ay Apollo Kibuloy. At siya raw at ang Ama ay isa. Anyway, yan ho ay doktrina niya. Ano magagawa natin doon? Kung maniwala ka, edi maniwala ka. Kung hindi naman at nag-aalanganin kang paniwalaan, abay karapatan mo yon, hindi ba? Hindi ka naman pinipilit eh. Abay, biro mo, hiniram ng Diyos Ama yung pangalan niya. At ginagamit ngayon sa langit yung pangalan niya. Ako po talagang nangalisag ang balahibo eh. Hindi ba? Okay. Ito pong si Apollo Kibuloy, nahaharap po sa kaso. Yun nga pong qualified human trafficking, sexual abuse. At marami pong lumulutang na mga pastoral ang tawag nila eh. Pastoral. Anyway, ang alam natin sa pastoral hindi ho ba'y nagpapastol tayo ng mga batang tupa, yung mga ganyan. Hindi ba? Pero ito, yung pastoral na yan, ito po ay nagsisilbi. Nagsisilbi doon sa kay Pastor Kibuloy, okay, na nagsasabing siya ay anak ng Diyos at siya ang tagapagligtas. Kung hindi kayo dadaan sa Kanya, aba, hindi kayo maliligtas. O, di ba? Dalawa na sila ngayon. Meron pong isa noon na nagpakilala ring agila. Ito pong si Pastor Kibuloy, di ba? Nakasomblero ng agila. Nung siya po ay, sabi, sumuko o nahuli. Hindi natin pinasusubalian kung ano yung tama ron. Basta ang importante, siya po ay nakulong na. Okay? Ito pong agila ng Surigao del Norte. Yung pong si J. Renz Kilario. Nagpakilala rin po itong agila eh. At siya raw ay anak ng Diyos din. At parang siya yung bagong Santo Niño na lumaki doon sa Surigao, yon. Kaya, ito naman si Pastor Kibuloy, excuse me, nagpapakilalang agila, di dalawa na ho sila nakakulong ngayong agila. Di ba? Kung dito sa atin sa Pilipinas, yun po ay mga endangered species.
Dapat hindi kinukulong. Dapat hindi hinuhuli. Oh, ayan. Kaya, hindi natin ginagawang katatawanan nito ha, pero, abay, pagka ho inisip natin parang umaayon doon sa plano nila. Umaayon. Anyway, mga kababayan natin, ito pong nangyayari ngayon sa kanya. Ay may kasama po siyang mga pastoral pang nakakulong din. Ito po ay plead not guilty. Yan. Ibig sabihin, yung pong mga bintang sa kanya ay sisinungalingan niya. Pero, dito sa Pilipinas yan. Kapag pagka siya po ay na-extradite doon sa Amerika at siya ay hiniling sa gobyerno natin na ipadala roon para malitis, malamang pong hindi na makalabas yan doon. Dito isipin nyo pinag-aagawan siya. Sabi nga niya ang kanyang depensa dito, kaya raw siya iniintriga, binibigyan ng mga masamang pakahulugan yung kanyang magandang pakikitungo sa kanyang mga pastoral. Dahil marami raw po naghahangad sa kanya, dahil mayaman siya. Pinag-aagawan siya. Diba? Pinag-aagawan daw siya. Lahat ay gustong makamtan yung kariwasaan sa pamamagitan ng relasyon doon po sa nagpapakilalang anak ng Diyos. At itong mga batang ito, kaya po mga payag naman, pati magulang, hindi raw po magagalaw yung physical na pagiging birhen nito. Sapagkat sila raw po ay spiritual offerings. Ibig sabihin, parang si Virgin Mary nga. Paniwalang-paniwala naman ito mga bata. Mantakin mo. Sinashampoo, pinapabanguhan. Diba? Pinagmamasahe. Yan. Ayon yan sa mga nagre-reklamo. Hindi po yan ayon sa akin. Napakinggan natin yan, kaya tinatalakay natin. Hindi ba kwentuhan tayo rito? Dito bakas Pilipinas tayo mag-subscribe kayo para marami pa tayong kwentuhan. Ganito po yan pinag-aagawan nga raw siya. Ngayon, nung siya po ay mahuli o sumuko, pinag-aagawan din siya. Pinag-aagawan ng Pasig. Doon daw gusto ikulong. Pinag-aagawan po ng Quezon City. Gusto doon sa Payatas makulong. Pinag-aagawan din po yan ng PNP. Dito na lang sa custodial center namin. Pinag-aagawan Kaya yung pag-aagaw sa kanya, sabi niya, pinag-aagawan siya ng mga pastoral. Dito hindi. Pinag-aagawan siya ng kulungan. Ayan. Hindi ho ba? Hindi natin sinasabing ito komedya, pero talagang matatawa ka Matatawa ka. Dahil nangyayari nga yan. Sabagay, marami naman siyang tagapagtanggol. Magagaling naman yung abogado niyan. Biruin mong doon lang sa ipinakitang laki nung pong kanyang kingdom. Talagang bilyonis ho ang halaga niyan Bilyon ho. Yun hong malaki niyang auditorium. Malaki pa doon sa Araneta Coliseum. 75,000 daw ang laman nun Mantakin niyo yun. Di ba? Bilyones. May underground pa. Hindi lang yung nakalutang. Yung nakalutang bilyones na halaga ay nasa sa ilalim pang underground. Kung ilang palapag yun. Kaya ito mga kababayan natin, naging mas mainit na tupiko sa kanto-kanto, sa barberyahan, sa pintuan ng palengke, kahit sa loob ng barangay, di ba? Pinagtatalakayan ito. Ang gusto rito ni Pastor Kibuloy, yung mga abogado niya, baka raw pwede namang house arrest. House arrest, saan bahay? Di ba? Saan bahay? Baka naman sa mansion. Mansion arrest. Hindi pwede. Baka pwedeng hospital arrest.
Oh, ayan, isa pa yan. Ah, hospital arrest. Ibig sabihin, may sakit. Saan naman kayo nakakita ng Diyos na nagkakasakit? Di ba? Ililigtas ang kaluluwa mo, ililigtas ang kalusugan mo. Magmimilagro ng stop. Pagkatapos may sakit. Ang alam natin, ang Panginoon Diyos nung likhain ang mundo sa ikapitong araw, minasdan niya lahat, nagpahinga siya, minasdan niya lahat ng kanyang nilikha. Ito hindi. Magpapa-hospital arrest. Hindi ho anghel ang dadalaw sa kanya ron. Doktor. O, di po ba? Okay. Pwede naman nating iwanan yan dahil andyan na nga, nakakulong na. Ang sinasabi lang natin, mga kababayan natin, bakit nangyayari ito? Ito ba kasama sa propesiya? Na sinasabi sa propesiya na maraming lulutang na mga bulaang propeta. Hindi natin sinasabing bulaang propeta si Apollo Kibuloy. Hindi natin sinasabi. Pero kung doon sa mga sinasabi niya, mga binibitawan niya salita, at kukontrahin ng ibang relihiyon, yung mga Bible scholars, ganyan, talagang lalabas na siya may diferensya ng konti. Di ba? May diferensya ng konti. Hindi natin sinasabing mali sa pananaw ng iba. Ako naman hindi naman ako pastor Hindi naman ako nag-aaral sa Bible school. Basta pinaniniwala ako medyo sa Ama, medyo sa Anak, medyo sa Espiritu. Yan. Tatlo. Ayaw nyo nun. Yung iba nga isa lang. Akin tatlo. Wala namang bayad Di ba? Paano kung tatlo nga? Di kulang kayo ng dalawa. Kung yung tatlo ko kasama yung pinaniniwalaan yung isa, di sigurado. Di ba? Kayo naman. Okay. Tandaan niya, magla-like kayo. Like, share, ganyan. Tapos subscribe. Bakas at alingaw-ngaw. Okay. Ilipat natin ang kwentuhan natin dito po kasi yung mainit dito yung kay Alice Goo, kay Cassandra Leong, di ho ba? Pogo. Hayaan nyo na muna yun. Talagang Pogo tayo rito. Ito pong iniimbestigahan doon po sa War on Drugs. Yung pong EJK. May kinalaman po kasi ito. Link po ito doon sa ICC. Doon sa International Criminal Court. Na kung saan, ibig patunayan, lalo na po yung si former Senator Trillanes at si Laila de Lima. Yan Hindi ko kilala yan, hindi niya ako kilala. Kilala ko lang sa pagiging senador, pero hindi kami naghaharap niyan. Ito meron daw mga nangyaring patayan. Marami, 30,000. Diba? At yung may mga nasakripisyo, sinasabi nila mga nadamay lang. Di ba? Nadamay, na walang kasalanan talaga. May nangyari doon sa Davao Penal Farm. Yung prison doon, farm ang tawag nila May nangyaring patayan doon, 3 Chinese na drug lord. At ito ay may lumutang na yung pangalan po ay Leopoldo Tan, alias Tata. Na sinabing, sila ang pumatay, kasama niya si Fernando Magdadaro. 2 sila. Binayaran sila ng tig-1 milyon. Actually, 3 milyon daw yun yung kontratang yun. Dahil 3 yung papatayin Pero 2 lang na ibigay, tig-1 milyon sila. Yung isa, siyempre, doon sa Connect. Di ba? May negosyo rin pati sa pagpatay ng tao. Ayan mga kababayan natin. Sa Davao Prison, itinuturo nitong si Tata. Ito pong si Colonel, ang pangalan nitong Davao Prison na to, Gerardo Padilla pala. Gerardo Padilla. Itinuturo niya na ito raw ang nag-utos. May mga
ng chain of command hanggang sa dumating na doon sa planong pagpatay sa Bartolina. Dalawa nga sila, si Tata at saka ito si Fernando Magdadaro ang pumatay. At ito yung iniimbestigahan ngayon. Hanggang sa lumutang po yung si Colonel Royina Garma, yung pong PCSO General Manager sa Philippine Charity Sweepstakes Office. General Manager. Na yan po ay 10 taon bago magretiro. Nagretiro na agad. At pagka 15 araw na magretiro siya, naging General Manager naman doon po sa PCSO. Makakuan din, di ba? Nakakagulat din. Kaya dito, kinulit siya ng mga kongresista doon sa Quad Committee. Kinulit siya ng kinulit hanggang sa siya raw ay nagsisinungaling. Dahil nagpapatunay nga ho itong si Prison Chief Padilla na nakausap siya. At pati yung dating Pangulong Rodrigo Duterte, nakausap din daw. Daw. Inuulit ko daw. Kaya, nakalink. Nakalink po ito dun sa usapin sa ICC. Nakakasigurado tayo riyan na yun po ang tinutumbok nito. Ngayon, meron pong isang major na nakakulong doon. Ang pangalan si Jimmy Fortaleza. At itong major na ito, kaklase sa Philippine National Police Academy, PNPA, Batch 97, nito pong si Colonel Royina Garma. At ito raw po nagkutsabahan yung dalawa, inutusan ni Colonel Garma, ito pong si Jimmy Fortaleza, na kumuha ng titigok doon sa tatlong drug lord. Yan naman po drug lord, di ba? Pero, hindi rin tama na basta lang pinatay. Pwede naman hatulan ng bitay, di ba? Parusahan habang buhay, 10 habang buhay. Kaya lang, alam nyo naman ng mga drug lord, maraming pera kahit sa kulungan. Sumasarap din ang buhay. Yan. Kaya, pinagplanuhan na lamang tudasin na. Pero yun po ay violation. Di ba? Sa human rights. Yung karapatang pantao na mabuhay. Nasabit ngayon itong si Colonel Garma. Hanggang sa ito po ay inusisa sa Kongreso, naghahagulhol dahil kinuntem na kesyo ayon dito kay Congressman Paduano ay nagsisinungaling, kaya yun, ikinulong. Ito po ay bago mabuo yung Quad Committee na yan. Nagplano po itong si Colonel Garma na pumunta sa Amerika pero dadaan ng Japan. Dadaan mo ng Japan. Pero yung ticket niya, diretso sa Amerika. Pero hindi siya nakaalis. Ayon sa kanya, doon daw sa Japan, sa immigration, hindi raw siya binigyan ng boarding pass kasi canceled ang visa niya. Ibig sabihin, dito pa lang may diferensya na. May nangyayari na namang pag-opera, di ba? Kung tayo mag-iisip ng may mali siya, yung sa atin yung tama lang para. Kung ito ay canceled na sa Amerika yung visa niya, hindi na-inform yung BID rito, lumusot. Ngayon, kung na-inform naman ng BID, another gusot. Another gusot. Di ba? Ganon. At hindi nga po natuloy, kaya siya naimbestigahan. Ito raw pong si Jimmy Fortaleza, classmate daw po ito nung isang connect din sa pagpatay. Yung SPO4, Arthur Narsolis, na hanggang ngayon hinahanap pa Nung tanungin itong si Leopoldo Tan, si Tata, ba't mo nakilala naman na may connect ka kay Colonel Royina Garma? Sabi, kadidang yan ni Narsolis. Ano ba yung kadidang? Di ba?
Siguro sa salitang Bisaya, siyota. Siyota, di ba? Kadidang, kulukadidang. Ayan. At nang ito po ay tinanong na sa Kongreso, kung may relasyon nga siya dito, ito si Colonel Garma kay SPO for Arthur Nosolis. Inamin, meron nga naman. Eh di tama ho yung sinasabi ni Tata. Di yung testimonya ni Tata na may nag-utos sa kanya. At ang nag-utos itong si Narsolis, at si Narsolis ay siyota nitong si Colonel Garma, at si Colonel Garma tumawag din daw dito kay Leopoldo Tan alias Tata. Nakausap niya. Ayun. Kaya nabubuo ngayon na meron talagang anomalya. Anomalya. Ano bang tawag? Krimen. Hindi basta anomalya. Isang krimen na nangyari. Kaya umiinit po ngayon ang usapin. Hanggang sa napag-usapan na uli si Harry Roque. Pagdating sa contempt, kasali parati si yung abogado malaki tiyan, di ba? Pag nagsasayaw, yun, ganun. Yun. At ayon dito kay Harry Roque, ito nagpipishing expedition. Itong kongreso, magagalit lalo ito sa kanya. Sigurado pagdating doon, baka super contempt. Baka hindi siya doon sa ilalim ng kongreso ipakulong. Baka sa Pasay City Jail, lalagot ka. Anyway, mga kababayan natin, ito po ay kaya natin pinag-uusapan, nakakatawang, nakakapanindig ng balahibo. Hindi ba? At sana hindi po lumaganap ito. Sana tayo mabuhay ng matiwasay dito sa bansang Pilipinas, perlas ng silangan. Okay, mga kababayan natin, maraming salamat sa pakikipagkwentuhan. Alam niyo po ba? Abay, libo-libo na ngayon ang nakipagkwentuhan sa atin. Ang hinihiling ko sa inyo, di ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ayos na kakwentuhan yan eh. Pero, pag nag-subscribe kayo, nag-like kayo, nag-share, ay dumadami pala. Kayo ang dahilan, ba't dumami? Di ba? Yung unang 10 o 7. Yung friends nyo. Di ba? Kaya, subscribe na. Okay? Maraming salamat. At tandaan nyo, ito po ang inyong kabakas, Kokoy Alano. Bakas at alingaw-ngaw. Good night.